Pelikula ni kapamilya aktor, Warner Brothers ng Amerika ang magdidistribute. Tingnan ang mga detalye. Marami ang nagulat sa anunsyo ng Mentor K Productions producer na si John Brian Diamante ng pelikulang Malyari ni Piolo Pascual na entry sa Metro Manila Film Festival 2023 dahil ang Warner Brothers Pictures ang magdidistribute ng pelikula. Ito ang unang local film na i-distribute ng Warner Brothers kaya sobrang saya rin ang buong cast ng magandang balita ito sa kanila. Ang Warner Brothers Pictures ang nagdala sa bansa ng mga pelikulang Game of Thrones, Matrix, Barbie, Harry Potter, Ocean's 8 series at marami pang iba. Ang latest project nito ay ang Wonka na ipapalabas sa December 6, Aquaman and the Lost Kingdom sa December 20 at MMFF 2023 entry na Malyari sa December 25. Hindi pa nahihinga ng reaksyon si Piolo tungkol dito dahil nasa Amerika pa siya para sa series of concerts, kaya malamang sa media launch na at kickoff pa magkakausap ang aktor sa December 1. Ngayon pa lang ay trending na ang Malyari sa social media at marami na ang nag-aabang dito dahil base sa poster ay 3 karakter ang gagampanan ni Piolo Pascual. Para sa kaalaman ng lahat, si Juan Severino Malyari ay isang paring Katoliko na Pilipino. Siya ang unang dokumentadong serial killer mula sa Pilipinas. Noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, si Malyari ay naglilingkod bilang isang pari sa parokya ng Magalang, Pampanga. Ayon sa ulat, siya ay pumatay ng 57 na tao sa lugar. Noong 1840, siya ay nahatulan ng bitay dahil sa kanyang mga krimen. Si Malyari ay mula sa San Nicolas, Pampanga na ngayon ay Macabebe, Pampanga. Siya ay nag-aaral ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas at nakompleto niya ang kanyang pag-aaral noong 1809. Pagkatapos ito ay siya ay na-ordain at naging conjector sa Gapan, Lubao at Bacolor. Sumubok siya ng maging pari sa parokya ng ilang lugar tulad ng Orani, Mariveles at Lubao ngunit patuloy na tinanggihan. Naging pari si Malyari sa parokya ng Magalang, Pampanga mula 1816 hanggang 1826. Sa panahong ito nagsimula siyang maniwala na sumpa ang inabot ng kanyang ina na naging dahilan niya para pumatay. Sa paniniwalang ang pagpatay sa mga tao makapagpagaling sa sakit ng kanyang ina, maaaring sa panahong ito napansin ng mga kasamahan ni Malyari ang mga palatandaan ng kanyang hindi pagkakatinag na kaisipan. Samantala sa ibang balita naman, nakakawindang ang kaganapan ngayon sa love life ni Kris Aquino. Kung hindi lamang umano sa damakmak ang iniindang sakit ngayon ni Kris Aquino, malamang ay nabash niya siya ng husto dahil sa kanyang mga drama sa buhay umano. Ang swerte-swerte naman ni Kris Aquino dahil nakatagpo siya ng isang lalaking tulad ni Vice Governor Mark Leviste na sobrang tiyaga, masikaso at prosigido umano sa pag-aalaga sa kanya. Minahal at pinakisamahan din ni Vice Governor Mark ang mga anak ni Kris Aquino na sina Joshua at Bimbi, kaya para sa ilang netizens, ang baba umano ng katwiran ni Kris na ayaw niyang stress dahil nahihirapan siya sa LDR o long distance relationship nila ni Vice Governor Mark Leviste. Ang priority umano niya ngayon ay ang kanyang pagaling sa mga sakit na ilang taon niyang nilalabanan. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Slapshot Masinda de Miguel, kay Chris, Jerry Cruz at kay Lorna Meridor.